Kahit na may anak na ako pa rin ang inaasahan nila na sa tuwing walang pambayad yung ate ko, ang gagawin ng nanay ko, hihingi sila sa nagpapadala sa akin. May ka-live-in partner ako at ako isang student mom. Magkakasama kami sa iisang bahay kasama ang pamilya ng ate ko. May sumusustento sa akin na taga-ibang bansa. Nakilala ko siya noon sa live at naging gifters ko siya. Hanggang sa sinabi niya sa akin na papadalhan na lang daw niya ako ng pera para mas malaki yung makuha ko. Para hindi na nagiging kahati yung apps na pinaglalivean ko. Na ngayon almost 4 years na niya akong pinapadalhan. Pero never kaming nagkita. Hanggang sa naging breadwinner ako ng pamilya namin. Na lahat ng pangangailangan nila binibigay ko sa kanila. Lahat ng bayarin ako lahat at pag may bagay na gusto sila pinibigay ko. Hanggang sa nakapagjowa ako at nabuntis ako habang nag-aaral. At hindi yun alam ng gifters ko. Nagsama kami ng jowa ko hanggang sa nakapanganak na ako. Pero nagkaroon ng diferensya yung anak ko. Kaya hindi na nakapagtrabaho yung partner ko. Dahil nga kasama ko siya sa pagpapacheck up ng anak ko. At sa tuwing pumapasok ako ng school, siya ang nag-aalaga ng anak namin. Galit na galit ang pamilya ko at hindi nila matanggap yung tatay ng anak ko. Hanggang sa nakapagtrabaho siya ulit pero minamalit niya pa rin yung partner ko. Na dapat daw ang jowain ko ay yung mayaman at nakakapagbarko. At ang jowain ko daw ay yung kapitan na. Never nila akong sinuportahan sa pagla-love life. Na noon pa man ay laging ayaw nila. Kasi ang gusto nila makapagjowa ako ng mayaman. Kaya wala silang pakialam kung mahal ko ba or hindi. Habang yung ate ko nakapagtapos naman ng pag-aaral pero ako pa rin ang inaasahan nila. Ni ultimo nga pamumuhunan ng asawa ng ate ko. Sa akin pa rin sila umuutang kada biyahe ng 10k or 20k. At yung nanay ko naman ay may kabit na walang trabaho. Siya yung bumubuhay dahil ex-convict at hindi daw makapagtrabaho. Nangungupahan sila malapit sa lugar namin. Hindi yun alam ng tatay ko. Na sa tuwing nagtatrabaho ang tatay ko noon, doon niya pinapatulog ang kabit niya sa bahay namin. Na kahit na labag sa loob namin, wala kaming magawa. Hindi namin kayang isumbong sa tatay namin kahit na mali ang ginagawa ng nanay ko. Ang inaasahan ng lalaki niya kahit sa upa niya sa bahay at pangkain araw-araw, na ni hindi pa nga kumakain ng gulay at isda. Lahat yun ay kinukuha ng nanay ko sa sahod ng tatay ko. Hanggang sa dumating yung araw na nagkagulo kaming lahat dito sa bahay. Dahil nilagyan ng betsin ng ate ko yung iniinom namin at alam ko na siya ang may gawa. Dahil gawain niya yun sa mga kaibigan niya. Isang beses ay naiwan ko yung tinimpla ko sa lamesa at nag-CR ako. At nagiinuman sila ng asawa niya noon that time. Hanggang sa ininom yon ng partner ko at ang sabi niya, bakit daw iba yung lasa? At ako rin naman ay tinikman ko at iba nga ang lasa. Nainis ako nung araw na yon at ang sabi ko, wisit naman, may naglagay pa ng betsin sa iniinom namin. Makalayas na nga lang dito. Padabog ko yung sinabi hanggang sa pag-akyat ko sa kwarto. Sigaw ng sigaw yung ate ko noon. Sabi niya, o edi umalis kayo. Mas maganda pa ngang lumayas kayo. At nung sinabi niya yon sa nanay namin, umakyat yung nanay ko sa kwarto. Nagagalit din sa amin at pinapalabas niya na partner ko raw yung naglagay noon. At pinapalayas niya rin yung partner ko. Na ni minsan raw ay hindi niya matanggap yung partner ko. Sinasampal lang nanay ko yung partner ko habang yung ate ko nagwawalat lasing na lasing. Pinagsisisira niya yung kwarto namin. Pinagsasalitaan niya ng hindi magaganda yung partner ko. Na makapal daw ang mukha at pineperahan lang daw ako. At simula daw nung maging partner ko siya ay naging madamot na raw ako sa kanila. Kasi nga lalayas na raw kami. Na nagmamalaki na raw ako hanggang sa nilabanan ko na yung ate ko. Masama raw ang ugali ko, sabi ng ate ko. At karma ko daw kaya daw naging bingot yung anak namin. Na sana daw mamatay na raw yung anak namin sa pagkaka-opera. Sobrang sakit para akong nauupos na kandila. Na yung batang iniingatan ko. Sa sariling pamilya ko pa maririnig yun. Iyak ako ng iyak nun. Awang-awa ako sa partner ko at sa anak namin. Ni hindi nagsasalita yung partner ko dahil nire-respeto pa din sila. Na kahit natapak-tapakan pa yung pagkalalaki niya nung gabing yun. Pero ayaw ng nanay kong bumukod kami at ang gusto niya yung partner ko lang yung umalis. Hinaharangan niya kami habang pinagsasasampal niya ako. Hindi ako nagdadamot sa kanila. Na nung dalaga ako, lahat ng tulong binigay ko kahit na nga may anak na ako. Lahat iaasa nila sa akin. Na sa tuwing walang pambayad yung ate ko sa bahay, sa share nila sa tubig at kuryente. Ang gagawin ng nanay ko, hihingi sila sa nagpapadala sa akin. Pang grocery ko no, pero hindi naman ginogrocery. Lahat ako pa rin, sa pera ko pa rin kumukuha. Mahal na mahal ko yung magulang ko at lahat ay ginagawa ko para sa kanila. Kahit nga yung mga ininvest ko ng mga alahas na nawala na ng nanay ko at sa kanya ko lang yun pinagkatiwalang lahat. Sa huli ako pa rin ang masama. Ni hindi nila ako masuportahan kung saan ako magiging masaya. Na mas tanggap pa nga nila yung asawa ng ate ko na binubugbog yung ate ko palagi. Kahit pa nga buntis yung ate ko noon. Sobrang hirap ng sitwasyon ko ngayon, Mami Len. Ano ba yung dapat kong gawin? Gusto ko lang mamuhay ng tahimik at mailayo ang anak ko sa toxic na ganitong buhay. Letter sender, Laarni ng Albay. Pansin mo ba na wala kayong pinagkakaibang mag-iina? Ikaw na tuloy ang suporta at panluloko na akala wala kang sabit. Ba't di mo maamin yung current situation mo ngayon? Kasi putol lang sustento? Nakakaawa yung nagpapadala sa'yo. Yung ina mong nagdadala ng kabit na pihika na hindi alam ng tatay mong mudmud na ang uso kakatrabaho. Nakakaawa ang tatay niyo. Yung ate mong nakakatakot maging kaibigan ha? Anong sinabi ng manika ni Berta sa ate mong betchin ng panabla? Alam ng asawa niya yung gawain niya. Nakakatakot. Grabe yung isumpa ang sariling pamangkin at ipanalangin.
Nakasanla na ata ang kaluluwa ng ate mo sa demonyo. Sorry for that word. Na sana naman whatever happened, dapat hindi niya dinadamay ang bata. Digital ang karma. Nakakatuwa yung nanay mo na kahit sa gitna ng kaguluhan, hindi nalimutang kailangan mong magstay na. Kasi may nahihita sa'yo na nahihita mo rin naman sa nagpapadala sa'yo. Grabe, wala akong itulak kabikin sa inyo. Pantay-pantay kayo. Kaya tinan mo, ang gulo ng pamilya. Imagine, provide ang daily needs ninyong mag-iina kasi may tinatapakan kayong tao. Ang tanong mo sa akin ay kung anong gagawin mo. Huwag kang abusado at bitawan mo yung ginagatasan na siyang may dahilan kung bakit lintang kumakapit sa'yo ang ate mo at ina mo. Alam mo kung bakit ayaw sa partner mo. Kasi nakikihati pa sa nahihita mo na sana sila lang. Sakim, magtrabaho kayo ng partner mo ng marangal para sa anak nyo. Huwag mo nang ipamana pa sa anak mo yung gawain nyo. Easy money. Money of all evil kasi minahal yung mag-iina. Don't be so desperate for money. The best way to make money, the honest way, is with a job. Some people look for easy way out and selling their souls is part of the process. Remember, Bible said, the love of a money is the root of all evil. Meaning, it's not bad to have a money, but make sure you have it the honest way. Alam kong pagod ka na, pero tandaan mo na may mas pagod pa sa'yo na pinipilit lumaban ng patas sa mundo.